Hindi pa kayo asawa mo. Yan. May ano kami. Yan, mga kalukuhan lang. Ikwenta ko lang. Wala naman. Tapos na yun. Ilang 10 years ago na yun. Ano yun eh. Yan. So, actually meron kami picture eh. 2000. Hindi ko alam kung 2011 or 2012. Yan. Ito lang. Ito ilalagay ko dito. Yan. So yan. Yung picture na yan. Ako ang nagpicture sa kanya yan. Ginamit niya ang profile pic yan. Meron yata nakalagay dyan na ano. Na date. No? 2012. Yan ang nakalagay dyan. At ito naman yung sa akin. Yan. Isang lugar lang yan. Yung time na yan, na picture namin yan, nasa Eastwood kami yan. Dahil yung amo nga namin ay mahilig sa ballroom. No? So yun yung time na parehas na kaming driver. May mga kapatid yung amo ko na kailangan ng driver. Minsan ako ang hinihira, minsan si Gabriel. No? So maganda yung maging samahan talaga namin. Kung baga give and take na. Give and take yung kung nakatulong man ako sa kanya para maging driver siya. Tinulungan din naman niya ako nung wala akong trabaho. Ipinasok niya ako kaya yung pagiging buhay driver ko ay napakalaking tulong din ni Gab sa akin. No? Kasi kung hindi niya ako pinasok doon, baka walang buhay driver. Baka wala ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Yan. So, nasa ano lang siya. Nasa Nasugbo din siya ngayon. Nagiging ano na siya. Naging caretaker siya sa isang resort. Sa isang unit yan sa Punta Fuego. Pero driver talaga siya nung nag-pandemic. Tumira dyan yung kanyang amo kasi natakot sa Maynila, sa makamahawaan. So matagal sila, taon sila. No? Buong time ng pandemic, nandyan sila sa Punta Fuego hanggang sa ginawa na lang silang caretaker kasama na yung pamilya niya. Yan ni Gab. No? So, shout out lang, shout out. So, shout out yung family ni Gab. No? Wala naman kaming mga close ko lahat yung mga ano niya, mga pamilya kasi na-meet ko lahat ng pamilya ni Gab. No habang naging kami ng kanyang kapatid ay na-meet ko lahat ng mga pamilya niya, kapatid at pati yung nanay at tatay, na-meet ko lahat yun. Kaya lang nagkataon lang talaga na naging pasaway ako ng mga time na yun. So hindi kami nagkatuluyan ng kanyang kapatid. So hindi ko alam kung kumusta na siya ngayon, pero kami ni Gab talaga ang close. Sobrang close, para kami magkapatid ng tao na yan. Nagkahiwalay lang kami ng landas nung naghanap na kami ng kanya-kanyang mga trabaho na. Pero at least ngayon ay maayos ang kanyang trabaho. No? Nagda-drive, pa rin siya. From the boy, naging driver. Tapos ngayon kinuha siyang katiwala dun sa resort unit. Kasama yung pamilya niya. So ako din kasi, naging boy din kasi ako. Yan. So, yun lang. Gusto ko lang ikwento sa inyo. Tapos, mayroong mga nag-request doon sa comment section na mas maganda kung maganda siguro kapag nagkasama kami sa isang inuman, kami ni Gab, tapos mag-record kami ng video para yung mga kwentuhan namin. So, hindi ko maikwento sa lahat sa inyo yung mga, yung mga karanasan namin, yung mga pinagdaanan namin. Pero siguro kapag kaming dalawa magkasama, i-video ko yun para yung usapan namin na marinig niyo, para malaman din yung mga dati namin mga experience nung kami magkakasama sa trabaho. Yung mga amo namin patay na lahat, ibang asawa, no? Pati si ma'am. Pero hindi ko alam yung ibang mga kapatid, no? Sobrang bait. Isa sa pinakamabait na naging amo ko yung amo namin yun. So namatay na siya. Yan, so yan yung itong video na to ay para kay Gab, dahil natuwa lang ako, nagkita kami ulit. So malamang magkakaroon kami ng banding soon dahil malapit lang kami. So abangan niyo yan. Ang dami namin experience namin na makukulit, na pumasok kami sa beer house. Masok kami sa beer house. Tapos yung mga alam niyo man siguro pag sinabing Quezon Avenue, yan. Kaya ako nagkatulo eh. Kaya ako nagkatulo. Dahil mahilig talaga akong pupunta sa mga ganyang lugar dati. Pero yon, si Gab nun ay binata. Hindi pa siya, wala pa siyang asawa. Wala pa. Ako lang ang may mga jowa noong mga time na yun. Si Gab, lang yan, na nahawaan ko lang yan sa mga kalukuhan lahat. Yan, mga kalukuhan. Yan. So congrats kay Gab dahil ngayon meron na siyang
okay na yung pamilya niya, mayroon siyang sariling motor na, maayos na yung trabaho niya, at alam kong nung time na magkahiwalay kami, grabe ang pinagdaanan ng tao na yan, sobra, alam ko. So, alam kong naghihirap pa talaga ng gusto na yung mga time na yun, hindi, alam kong nagkumukontak pa yata sa akin ng mga time na yun para parang humihingi ng assistance, no? Eh, yung mga time na yun, wala pa akong wala pa yata akong kakayahan na magwaldas-waldas ng pera, hindi. Wala akong naitulong nung time na yun. No. Basta alam ko, siguro yan, kwento namin kung papayag siya na naka-video yung mga pinagdaanan niya habang hindi kami magkakasama. Yan. So, shout out sa family ni Gab. Abangan yung mga kasword. Maganda yung maging kwentuhan namin. Hindi ko maalala yung ibang mga pinagdaanan namin, pero napaka-lupit ng mga experience namin. No? Mga kalukuhan talaga. So, ko siya, i-message ko siya, invite ko siya sa mag-inuman kami. Hindi man ako umiinom ngayon pero pag nagkita kayo, iinom ako. Kwento-kwentuhan lang, tapos i-record ko para marinig niyo yung mga kwentuhan namin. At nakakatuwa lang kasi siyempre yung mga kaibigan ko noon, na hanggang ngayon ay nandyan pa rin. Matagal man kaming hindi nagkasama, pero solid naman yung pundasyon ng pagsasama namin. Kaya pag nagkita ulit talagang matibay. Sobrang ganda ng samahan. Gab, nagdaanda ka. Pag napanood mo tong video na to, nagdaanda ka na. Alright, we're going home. Galing na tayo dyan sa Hacienda. Sinilip ko lang yung mga lupa ko dyan. Tinignan ko lang yung mga ari-arian. Buti na lang. Si Don Pacundo pala. Nasa likod. Don Pacundo. Yes. Balita. Guys, may mga Hindi ko lupa pa sure at mag-withdraw pa ako kung magkakatuluyan kami sa bilihan. Oo. Maganda yung nakita ko nga nandun Alay. Pwede tayo magdala ng mga babae. Oh! Babae. Babae na naman. Babae na naman, pre. Hindi wala paring. Pwede tayo magtayo ng mga Pwede tayo magtayo ng mga negosyo. Katulad ng mga camping site, resort. Kasi yung mga pwede rin natin dalhin yung mga pamilya natin dyan. Di ba pare, kumpanyero? Tama, kumpanyero. Alright. Naka-vlog tayo, kumpanyero. Suotin natin ito, kumpanyero. Para hindi na ikabas, kumpanyero. Tama. Alright. Ang oras natin ngayon ay kumpanyero. May mga meeting pa kasi kami pupuntahan, kaya kailangan umuwi na tayo. Tama. Ito ang ating sobrang workaholic. Hindi alcoholic Workaholic. Ito si Don Pacundo. Muna yung mag-seatbelt na. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng workaholic? Ang ibig sabihin ng workaholic, Yun yung mahilig ka na sa work. Yung kahit na yung over ka, nagkatrabaho ka pa rin. Hindi. Parang pag alcoholic sa alak naman yun pare, di ba? Mahilig ka uminom. Sa trabaho naman pag workaholic. Mano sa trabaho. Ibig sabihin, masipag ka. Masipag ka, workaholic. Lagi ka lang puno trabaho lang. Tama yun pare. Pag alcoholic, iba naman yun. Alcoholic yung lango ka sa alak. Lango ka sa alak. Yun yung ibig sabihin nun pare. So, kumpanyero, nagka-deal ba kayo itong kumpanyero? Pinag-isipan ko pa kasi yung 1 billion ko dun. Yung 1 billion ko sa bangko kailangan ko na mag-asus ulit. Pinag-isipan ko kung mabibili ko pa eh. Sobrang dami ko na kasing lupa dito sa Batangas. Ikaw pare? Driver lang pala natin to. Driver ako. Hindi ako ang kumpanyero nyo, driver ako. Driver lang pala no? Ba't kita kinakausap? Joke lang, charot. Yan na. Mayroon nakabuntot. May nakabuntot. Sobrang lapit sa likuran natin. Nilabasan pa rin. Prinuhan ko kami. Prinuhan mo? Baka naman maging bodyguard ka naman. Lumabas ka naman, takbo-takbo ka naman dyan. Tapos may tulad na baril pala yung mga sasabi. Huwag naman. Slow down. Sabi niyan, slow. Slow na down. Pababayan. Ba't ang bilis yung isang yun?